Very important po ang topic natin ngayon, senyales sa umaga ng high blood at stroke. Okay, iba kasi yan, lalo na sa umaga umaatake itong high blood, sa umaga umaatake itong stroke. Explain muna natin. Unang-una, ang kinakatakot talaga natin lahat, hindi natin alam. Pag nag-edad tayo, baka biglang ma-high blood, hindi tayo ready. O biglang ma-stroke, hindi natin masabi kung may bara na, di ba? So, ang problema dito, itong stroke and high blood, kahit itong heart attack, sa umaga siya mas madalas umaatake. Base sa pag-aaral, usually mula paggising, 6 a.m. hanggang 9 a.m., dyan madalas yung atake ng high blood at stroke. So, yan ang binabantayan nating time na napakahalaga paggising ninyo. Actually, naalala ko lagi nanay ko kasi nanay ko nung nabubuhay siya, nung umaga siya na high blood, 7 a.m. Umaga rin siya na stroke, 7 a.m. Mga matatanda kasi paggising sa umaga, gusto maligo, gusto maggalaw-galaw, diba? Gusto mag-ayos-ayos, bagong gising, masyado excited, high blood. Bukod sa umaga na stroke, isa pa napakahalaga, dapat tandaan ninyo, kasi ginagawa natin itong video, hopefully makasave tayo ng buhay, pag mainit ang panahon, pag summer. Pag summer, sabi ng mga neurologists, dyan dumadami pasyenteng may stroke. Bakit? Mainit Ayaw ng katawan natin mainit. Nung na-stroke nanay ko, summer yan, mga Mayo o June yun Sobra init. Tapos, yung mga matatanda, gusto pa maligo ng mainit. Sa umaga, mainit na. Ayaw naman mag-aircon, nagtitipid. So, may stroke talaga. So, yan po pababantayan natin na kung meron kayo binabantayan matanda o sarili man. Pag mainit ang panahon, delikado. Baka ma-high blood, ma-stroke. Pag sa umaga, mas delikado kasi nga mas excited tayo. Tapos, mas matanda. 60 years old pataas, mas mabilis ma-high blood, ma-stroke kasi nga yung mga ugat ng matatanda hindi na ganun ka-rubbery, kumbaga sa goma, hindi na siya elastic Ang bata, elastic yung mga arteries, so kahit ma-high blood, okay lang. Pero pag matanda, dahil marupok na ang maugat, so oras na ma-high blood, biglang tataas blood pressure, pwede sila ma-stroke. So yan po babantayan natin. Simple lang, check ang blood pressure, pero minsan hindi natin ma-check. So ano tong 10 senyales? Possible signs lang naman, warning signs lang to na possible tumataas ang blood pressure, possible may stroke. Number 1, out of 10 is sakit sa ulo. Pag nararamdaman mo masakit ulo, masakit batok mo, lalo na kung ilang araw sunod-sunod, pagising mo 3 days na, pagising mo sa umaga, parang masakit ng ulo ko. Parang iba pakiramdam ko. Pa-check mo na blood pressure mo. Kung nakaramdam na kayo ng, actually mas maganda, kung nakaramdam na kayo ng high blood dati. Kung dati inatake na kayo ng high blood, alam mo na yung feeling Alam mo na feeling parang kumakapal, parang nag-expand yung ulo. Alam mo na. So, tandaan mo na, i-memorize mo na yung pakiramdam mo nung na-high blood ka kasi iba-iba pakiramdam. So, possible headache, neck pains. Pangalawa, mas hilo, mas lightheaded. Yung lightheaded, para sa akin, parang Ako, isang beses lang ako na high blood nun nung merong isang beses sa family, may mga family issue, may mga away-away. Kung may away-away, kahit wala kang high blood, high blood ka, parang kumakapal, kaya dapat relax. Number 3, nagbabago yung paningin. Paggising sa umaga, blurred vision. Actually, pag lumalabo yung mata, pwedeng bagong gising lang, hilamos lang. Pero, pwedeng risk of stroke, pwedeng risk of high blood. Number 4, out of 10 senyales, siyempre masakit ang dibdib. Common din yung heart attack sa umaga. So, high blood, heart attack sa umaga. Mamaya, bibigyan natin tips paano tayo iwas. So, tignan yung mabigat, parang may dinadaganan sa dibdib. Ito mga sintomas, hindi to sobra sakit Hindi yung headache na sobra-sobra sakit. Hindi chest pain na sobra-sobra sakit. Minsan, mild lang Number 5, out of 10, nabulol.
hirap magsalita, hindi masabi yung gusto, mild stroke yun. Pag hindi makasalita, malamang stroke yun. Number 6, biglang na manhid. Manhid, lalo na isang side. Kaliwang kamay, kaliwang paa, kanang kamay, kanang paa, parang hindi mataas. Magtataka ka ba, hindi ko mataas ang paa ko? O, yun na yun. Pag di mataas ang paa, yun na yun, stroke na yun. Diba? Mamaya, bibigyan na tips anong gagawin. So, pero pag namamanhid lang, pwede naman naipit lang yung dito nyo, dito sa may sciatica, possible din. So, relax lang muna. Number 7, balisa o pagod. Sobrang balisa o sobrang pagod. Pwede rin yan. Ibig sabihin, may nararamdamang katawan. Number 8, irregular heartbeat. Paggising mo, lakas ng kabog. Okay? Paggising mo, malakas ang kabog. Irregular heartbeat. Number 9, hirap huminga. Okay? Paggising mo, parang nagpapanik ka. Pwede nagpapanik ka lang or hirap huminga. Hinihingal. Pwedeng high blood, pwedeng mahina puso, o pwedeng may stroke. And number 10, ito medyo hindi to pinapansin tong number 10, pero sintomas to ng high blood eh. Yung nasusuka. Alam nyo, pag nasusuka isang tao, hindi magandang sign. Yung parang, lagi siya nasusuka. Minsan, heart attack yun eh. Parang gusto mo dumuwal, wala ka na maiduduwal. Okay? So, lahat ito, pag nakita nyo, check ang blood pressure. Pero karamihan sa atin, wala namang pang-check ng blood pressure. Ngayon, bago ko sabihin kung ano gagawin natin, i-adjust. Siyempre, dapat blood pressure. Diba? Pag nakita mataas, tatawag sa doktor, pupunta sa ospital. Pero, karamihan sa nakikinig sa atin, kasi marami ako nakakasalubong na followers ko, paano kung seaman siya? Paano kung overseas worker siya? Diba? Paano kung nasa probinsya siya, walang ospital, walang espesyalista? Paano kung wala siyang matatawagan? Ano gagawin mo? Diba? Paano kung meron kang dating gamot sa high blood, pwede mo inumin yung gamot sa high blood. Pero kung wala lahat at mag-isa ka lang, tawag ka muna ng tulong na may pupunta sa'yo. Pero kung walang matatawagan, ganito lang siguro. Alam nyo, itong mga tips ko talagang pang probinsya lang talaga eh. Pang survival tips. Sa akin, higa lang, pahinga lang. Doon ka sa malimig na lugar, i-relax mo lang yung utak mo, ipahinga mo lang, hinga ka lang malalim, upo-upo ka lang. Minsan, unang-una, wag mo na dagdagan ng nervyos. Kasi kung may stroke ka na, naka-high blood ka na, tapos dagdagan mo pa ng nervyos mo, lalo ka matutuluyan. Kung may nagbabara na nga, pag bagong bara kasi sa ulo, minsan malambot pa yung bara eh. Nalulusaw pa yon. During the first 3 hours, pwedeng malusaw. Ibig sabihin, pwedeng mawala ang stroke. Pwedeng yung high blood bumaba din. So, relax lang, kalma lang, dasal lang, di ba? Hinga lang malalim. Who knows, slowly, mentally, ibaba mo konti yung blood pressure. Di ba? Yung stroke, hayaan mo lang, baka malusaw mag-isa. Pag nalusaw mag-isa, mini stroke yon. Transient ischemic attack, maganda yung sabihin, nalusaw. Hanggang makapunta ka sa doktor, hanggang makamaintain. So, relax, malamig na lugar, dasal lang, siguro higa-higa lang. Tapos dahan-dahan lang ang galaw, slowly lang, alalay lang sa sarili. Kasi pag na-ride on mo yan, after a few hours, minsan yung blood pressure, mataas, di ba? Kabado ka. Minsan bababa din konti eh, magi-stable. O, yung katawan natin nagi-stable. Pero yung kinakwento ko sa inyo, talagang emergency, walang pera, walang kasama. Pero pinakamaganda syempre, papacheck yung blood pressure. Ano ang dahilan? Bakit tumataas ang blood pressure sa umaga? Explain ko sa inyo. Pag wala kayong gamot, ay baka first time kayo na high blood. So, pa-check tayo. Iinom ng gamot, di ba? First time na high blood. Wala tayong choice eh. Umatake na yung high blood, may sintomas na kayo, kailangan na uminom yan. Ngayon, kung umiinom na kayo ng gamot, parang nanay ko, umiinom na ng gamot, na-stroke pa rin. So, ano ang problema sa dosis? Baka yung dosis ng gamot mo, kunwari, amlodipine man yan, o losartan man yan, baka mababa ang dosis ng gamot. Kulang. Minsan kulang ang dosis, kaya na-stroke. Okay, that's number 1. Second
So, itanong nyo sa doktor nyo, baka mababa, itataas ba? Second, baka yung gamot na pinili mo, short-acting. Ibig sabihin, may gamot na short-acting. Actually, losartan, medyo short-acting. Mga captopril, nifedipine, short-acting. Ang long-acting, pag ininom yung gamot, halos 24 oras na sa dugo. Kontrolado ka 24 oras. Yun ang gusto nating sa gamot. So, itong mga amlodipine, long-acting yan. More than 1 day na sa dugo mo yan. So, mas stable sa amlodipine. Kaya nga favorite ko eh. Actually, parang 35 hours yan eh. So, papalitan yung gamot mo na short-acting, gagawing long-acting para mas kaya. Or kung kulang isang gamot, minsan dinodoble natin. May amlodipine, may mga sartan, losartan, at iba pa. Pangatlong strategy, yung gamot nyo, inumin nyo sa gabi. Okay, ulitin ko. Yung gamot sa high blood, sa gabi iinumin para buong gabi nandun yung gamot, bumababa blood pressure. Pagising mo sa umaga, controlled ka. Kasi pag ininom mo yung gamot mo sa umaga, baka pag gabi wala nang epekto. Pagising mo sa umaga, nahilo na, na high blood na, wala ka ng time uminom ng gamot. So pwede sa gabi iinumin ng gamot. Kung napansin mo, tumataas ang blood pressure sa umaga. Kita niyo yung mga techniques. Ngayon ang mga techniques namin eh. So, yan po linya ko bilang cardiologist at internist. Isang style pa, ito, ginagawa ng kuya ko, isang style pa, pwede yung gamot, split mo. Split. Ibig sabihin, kalahati sa umaga, kalahati sa gabi, okay lang yun. Kung gusto mo yung split eh. O, may losartan sa umaga, may losartan sa gabi, may amlodipine sa umaga, may amlodipine sa gabi. Hinahati mo, split dose, pwede rin yun. Mas swabe pa sa katawan. Huwag mo lang kakalimutan yung split dose mo. Or, kung talagang na-high blood sa umaga, hindi maayos, punta ka sa doktor mo. Papalitan niya ng mas malakas. Mas mataas na dosis o mas malakas. Okay? Tandaan natin, ang high blood, kahit sinabi ko may sintomas, karamihan ng tao walang symptoms. Eh. Karamihan pwedeng wala. Bukod dito, sino ang at risk ma-atake? Okay? Yung mga yung matataba, at risk sila na ma-high blood, ma-stroke. May diabetes, may kidney problem, may sakit sa baga, may dating heart disease, mataas ang cholesterol. Yung malakas manigarilyo, yun talaga. May edad, above 60, above 70, higher risk. Lakas uminom ng alak, maalat kumain, puro maalat, chicherya, puro matataba, very stressful ang buhay. Nagkagulo, may away sa pamilya, may away sa trabaho, may kaso, may legal case, very stress. May kaaway, very stress. Kaya sabi ko sa'yo, hindi maganda. Kulang sa exercise, pwede rin. Paano malalaman kung may high blood sa umaga? Check lang yung blood pressure. Okay? Papa 2D echo sa puso, may ECG, may blood test. Okay? So, yan lang po. Regular exercise, balanced diet, at syempre, pagdating sa gamot, ang mura lang nga, yung mga amlodipine, o maraming klaseng calcium channel, may felodipine, at iba pa, lasodipine, pero sa akin, mura ngayon yung amlodipine. Losartan, maraming klase, may valsartan, at iba pa. So, hanapin nyo yung tamang dosis, huwag kakalimutan, huwag magpapainit, bantayan tong morning high blood pressure. Kaya kung magpapacheck kayo ng blood pressure, at least sa umaga, i-check nyo. Okay? Ayaw natin matsambahan. Baka may mangyari kay tatay, kay nanay, kay lolo, kay lola. Sayang naman. Lalo na pag nagkakaedad, mas marupok na kasi itong mga ugat natin. Okay? Sana po nakatulong tong tips. Share po natin sa ating kababayan. Lalo na may namimit akong mga seaman. Sabi nila, pinapanood daw nila ako sa barko. Nire-record nila. Sinabi ko, itong mga gagawin. Tapos meron kayo emergency medicines pala. Emergency medicines yun, may amlodipine kayo. At isa pa pala, kung meron kayong pamparelax, maganda rin. Kung meron kayong pamparelax. Hanap kayo ng doktor na kaya magreseta na may S2 license. Yung mga Valium, diazepam, mga alprazolam, Saynor, Lexotan. Okay lang yan. Hindi naman masama yan. Hindi ka naman masasanay sa isang tableta eh. So, merong mga pampakalma na tableta, pag talagang high blood ka, minsan yung high blood mo kasi nervyos eh. So, high blood na nervyos, hindi na makontrol
uminom ka na lang sa tabletang pamparelax. Baka pag nainom mo yung pamparelax, bababa na yung nervyos mo. Mawawala na rin yung high blood mo. May chance ka na magpagamot. Okay? So, sana po may tulong tong video. Dapat less than 140/90 ang mga blood pressure ninyo. Salamat po. Share po natin.